Hello, good morning. Ngayon ay April 19, tama ba? Ayun, April 19, alas 7 ng umaga. So, yan. So, since magkasama lang kami ng aso ko dito, ayan siya. Hindi ako masyado nakapag-jogging. Bawi na lang pag may oras na. Pero, update ko lang kayo sa kung anong meron tayo. So, ito yung for harvest natin. Hindi ko sure talaga kung may ibebenta ko pa. Pero palagay ko kahit yung iba maibebenta natin. So nag-refill ako ng tubig dito nung kahapon yata. Yan, nag-refill tayong tubig dyan. Dito mga 3 liters lang yata dinagdag ko. Pero dinagdagan natin pati yung kabila. So gusto ko maubos muna yung kabila. Kasi inabutan tayo doon kung saan yung istrosa natin. Talagang na-deplete yung tubig. So pagdating ko ng hapon, bagsak yung mga halaman. Pero nilagyan ko lang ng tubig. So hindi ko na nasunod yung binanggit na pH, tamang pH na tubig. Basta nilagyan ko lang ng tubig yan. Hindi ko pa napapasingaw yun. Basta diretso from gripo papunta doon. Naka-recover naman sila. Pero makikita mo yung damage kasi nga nalate ako ng kaunti. So, ayan. Kaya gusto kong maubos kaagad yun. Pero yung mga pula natin doon is goods na goods. Hindi pa ako nagta-top up ng panibagong nutrient solution, pero maganda na yung tubo nila. So ayan, ganito kalaki yung mga natitira natin dito. So hopefully ma-dispose natin. Kahit sabihin mo kalahati lang yan, okay na. Yung mga matitira naman for personal consumption, katulad ng maliliit, kinuha ko na kahapon. So malamang kukuha ulit ako para lang mapakinabangan muna. So bawi na lang ako next harvest siguro, pero hopefully kung may oras ako, kasi kailangan din magpa-check up ni nanay, so walang may iwan dito. So yun yung iniisip ko anong way para ma-dispose ko to maliban sa kapitbahay na kahit nandito lang ako sa bahay. So yun yung wina-workout ko. So far, update sa ating bell pepper. So pinahinog ko to kasi gusto ko mag sweet and sour. Yan. Pinahinog natin. Pero ayan, ito, tumutubo naman yung kabila. Tapos, kung mapansin nyo, hindi ko sure kung na-update ko yung last time Pinutol ko yung isang sanga dito, ayan isang sanga dyan. Kasi nga, nakakalbo na siya. Tapos, nag-create naman siya ng panibagong sanga dun sa ilalim So, hinayaan ko na lang siyang lumaki dun. Tsaka kung napapansin nyo, nagbunga naman siya So, meron pa, ito, konti na lang tubig So, dadagdagan natin ng nutrient solution mamaya. Galing dun sa maliit kong container. Yun. So, ito yung mga dinidiligan lang naman natin yan. Yung mga basils natin. So, kung hindi ako nagkakamali, ito yung lemon basil, sweet basil, and Thai basil. At tulad na nabanggit ko, magpo-produce ulit tayo ng basil for sale na. Hopefully, mabenta natin. Anyway, ayan. So, ito yung isang pinagkakabalahan natin. So, isa-set up sila ng maayos dyan. Pero, gusto ko matanggal yung plastic sa ilalim. Ngayon, ginamit ko lang siya para meron akong parang, tawag doon? Bottom watering. Yan. Pero gusto kong tanggalin yan, tapos gagawin nating drip. Yan. So, may drip. Nag-iisip na rin ako ng drip setup doon sa kabila. Para pag binuksan ko lang yung tubig dito sa baba, doon sa may garahe namin, automatic i-refill niya yung container, tapos yun yung magdi-drip sa tanim ko na tanglad doon. Kasi minsan tinatamad ako. Tinatamad ako pumunta doon Gusto ko i-on ko lang yun. So, yun yung isa sa gusto ko pang asikasuhin. So, balitaan ko lang kayo yung tinanswer natin directly sa lupa. Mukhang hindi makaka-recover itong mga basil natin. Pero okay lang yan. So, ito naman, yung onion bunching natin. Hindi ko sure kung nag-uugat to Pero wala pa masyadong nakitang ugat Hindi ko sure kung lalaki siya ng maayos dyan. Pero hindi ko pa kasi natatransfer. Gusto kong i-transfer mismo dito sa lupa dito. And update din dun sa jadam natin. So nakita ko naman nagfe-ferment or nagbubula-bula yung container ko dun sa baba. Hindi ko nga naiakyat dito. Dapat yata nandito yun sa environment na to. Pero sobrang init. Parang siguro umabot ng 40 siguro yung heat index dito. Pero mainit talaga. Ito, struggling yung natin, yung pepino. Pero magta-try pa tayo dito. So, mapansin nyo, may nahanap ko dati yung tawag dito.
yung dumi ng sa vermicast yan. Nilagay ko na lang dyan lahat. May nakita ko dun nakatago. So, vermicast natin, nilagay ko na lahat dyan. Ito yung gagamitin natin as 4 na tanim ng cucumber. So, ito kasi hindi na to makaka-recover. Siguro ito isa makaka-recover pa. Kung mapansin mo, meron nung nakitang basta may nakita akong isang dito bunga pero wala struggling siya So, itatanggalin na natin yan. Iniisip ko kung anong gagawin dito sa container na to. Pero may mapagagamitan naman tayo lahat yan. Yun dito, yun nga, magiging ganito setup nila. So, hindi na nila kailangan ng plastic. Ito, yung ganitong setup na may plastic, dun sa kabila. Pero ang iniisip ko kasi yung stability kasi sobrang lakas ng hangin doon. Hindi ko sure kung magiging stable siya ng ganyan lang setup na ipit-ipit lang. Pero susubukan natin, tingnan natin kung paano natin aasikasuhin or paano natin gagawin. So, yan. Yan, para siyang maliit na polytunnel. Mababa lang na polytunnel. So, yan yung setup niya. Yan. So, yan, hindi ko pa naasikaso to. So, ang bala ko talaga, maximize yun doon. Magsiset-up tayo ng isang ganito doon para makita natin kung paano ba natin didiskartehan. So, 6 plus 1. So, 7. May 3 matitira dito. Meron pa akong isang styro box So, kailangan ko lang asikasuhin para marami tayong matransfer next week. Next week na kasi yung transfer ko Kaya kailangan ko na rin ma-dispose to hanggat maaari. Then, magdadagdag tayo ng spinach na naka-hydroponics. Tapos, pechay mustasa. Ito pala. Isa pang update ko. Ito yung binigay sa atin ng kajaging natin na styro. So, kaya ko magtanim ng 6. Nasa 4 or more than 4 inches naman yung pagitan niyan. Hole to holes. Yan, ito yung nilagay niya. Ito, malalim din to more than 4 inches. Mas malalim pa yata ito sa ginagamit natin. Tingnan natin. So, ayan siya. Ayan. Oo nga, mas malalim siya ng siguro ng 1 inch. Dun sa ginagamit natin na tuna box. So, ayan. 3 to. So, 6 times 3. 18. So, 18. Bala ko dyan ko itanim yung mga pechay mustasa. Yan. So, ito, hindi ko pa alam kung saan ko ilalagay itong mga natin. Tawag dito. Tawag dyan? Lemongrass. Yan, lemongrass. So far, so good naman. Dito, manual dilig muna ako. Hindi pa ako tuyuan na sila. Hindi naman tuyo. Ang inisip ko isa sa mga issue sa ganyan setup pala, pag nakaganito siya, kailangan tumagos talaga yung ugat niya sa ilalim kasi pag nakakalimutan mo na siyang diligan, mamamatay ka agad siya. Hindi na mamatay, malalanta. Tapos kailangan mong diligan yan. So ito, ang bilis makarecover kasi nga nakadirect siya dyan. So palagay ko, yun yung gagawin ko dyan, susunod. Mga spinach. So update lang tayo. Bukas ko pa haluin to Yan, by design. Yan, ang bukas pa haluin. So ito, nagdadagdag ako ng mga dyan, kitchen scraps. Tapos pag naglilinis ako dito, basta yung mga organic lang or yung mga mako-compost lang yan. Nilalagay ko yan dyan dito. So far, 3 na lang yung compost natin. Sana madagdagan pa natin. So ito yung ating seedlings naman ng mga, ito namatay na pala ito isa. Namatay, papalitan natin yan. Marami naman tayo. Ayan dami. So ito pala isang tuna box. Hindi ko lang kung paano setup gagawin ko. So ito pa. Para dun sa 6. Kasi walang takip yung isa pala. Ayan. So yan, marami tayong gagawin. Natamad na akong gagawin. Pero ito pala, bumili na ako kahapon kasi dumating na to Yan, ito yung ginagamit natin na fiber rod. Yan, 1.5 meters to. Or 150 centimeters. Yan, 1.5 meters. Yan, ginagawa nating arc. Tapos yung ginamit ko dating, pwede naman to kung kung meron kang garden or raised bed.
itusok mo lang yung ito dito. Pwede mo rin namang itusok ang diretso dito. Yan o. Tapos pag ganun. Kasi ito masyado maliit. Kailangan medyo mga at least mga more than half meter siguro to. Ito. Hindi ko lang nasukat eh. Pero syempre, mas wide yung gagawin mo, mas bababa tong taas niya. Yan taas. Yan may ipit. So far, ganyan lang muna kasi ito yung may nukbang ng ng ibon eh. Pero net lang naman kailangan ko kasi meron naman siyang roof or may bubong naman tayo dito. So net lang ang kailangan ko. So yung ganitong setup ko dun sa open kasi nga pag umulan, kailangan hindi madediretso dun sa box natin yung tubig ulan. So ayan. Also, update ko rin pala kayo, 'di ba nabanggit ko dati yung marigold, yung nandiyan natin na marigold. So nagprune na ako sa kanya last week or this week ganun. Tapos after 3-4 days, nagugat na kaagad siya. So ang mabilis pero hindi ko pa nata-transfer. Yun pala yung gusto kong gawin dito, mag-transfer ako. Siguro diyan lang muna sa mga maliliit na pots, then bago natin i-transfer sa mas malalaking pots. Or kung ano man, ayun, marami naman tayong pots dyan eh. Pwede natin lagyan yan. Medyo nahihirapan ako dun sa petunia. So in terms ng petunia naman natin, dun sa pinagtatanim ko, parang may 4 na mabubuhay. Medyo mahirap kasi talaga siya buhay. Para sa akin so iniisip ko kung meron bang ibang way para mapadami siya katulad nung ginawa ko sa marigold. Although hindi pa ako sure kung madali siyang i-transfer at patubuin pero napaugat kasi natin. Kumbaga sa basil, ganun yung gagawin pala natin sa basil. Yan, cuttings. Kung naalala nyo yung setup ko dito ng cuttings, ayan. Diyan ko siya ilalagay. Tapos foam muna gagawin ko. So pag nagugat na siya, tsaka natin i-transfer sa soil, which is yung mga maliliit na pots siguro or mga ganyang klaseng pots na ginagamit natin. So magkakaroon tayo ng parang mini nursery dito na i-rotate lang natin ng i-rotate. So kahapon din pala nung sobrang init, mga hapon na, bagsak lahat yan. Ito lang. Bagsak na bagsak, sobrang init. Ang ginawa ko, dinagdagan ko na lang ng tubig kasi baka nahihirapan na silang abutin yung tubig nila dyan. Kasi syempre nag-evaporate. Tapos late pa sila lumaki kasi siguro dahil sa pH level, ang ganyan-ganyan. So maraming reasons akong possible na nakikita. So kung nakikita nyo na parang sobrang ganda, hindi sobrang ganda lahat ng tanim ko. So ayan na may mga damage. So ayan, may mga damage. Ayan. So may damage din naman. Then yung ilalim niyan, since mababa yung air circulation sa ilalim niyan, mabubulok yung dahon niyan sa ilalim. Usually ganun naman nangyayari. Pero kung maganda yung setup mo, maganda yung spacing, siguro is 1 cm pa. Kasi nasa 6 lang to 6 inches ang pagitan. Siguro mga 8 inches siguro na center to center. Medyo okay na yung airflow. Yan. And yung tulad ng sinasabi ko, yung tubo dito, hindi katulad dun sa kabila na compact. Sa kabila kasi compact kaya gusto ko nang i-maximize yung meron tayo dun. Then focus tayo dun sa ganito. Siguro eksperimentohan ko yung Strosa dito. Kasi Strosa parang ginagawa ko ng giveaway. Binibigay ko lang ng libre. Well, anyway, that's it. That's gonna happen. Siguro. Pag sinipag ako. And, ano ba? So, naglinis-linis pala ako dito. Yan, naglinis-linis tayo. Yan, ito yung mga foam na pwede kong gamitin susunod. Ito naman, i-sterilize ko pa to. Meron na naman akong ganyan dun sa baba na sterilize ko na. Okay, so isang goal ko ngayon after ko magdilig, siguro bisita ako doon sa kabila, tapos magdidilig din ako, pero tatanggalin ko to. Nag-isip ako ibang setup ng pipino Pero ngayon ang pipino natin, diretso muna tayo sa lupa. Tingnan natin kung mako-combat niya yung issue ng ito, sobrang init. And also, 'di ba, alam niyo naman yung problema ko sa lupa na maraming bad bacteria, kaya yun yung pumapatay naman sa ugat niya. So, titingnan natin. Experiment ulit tayo. So, 2 months na naman. Ito, hindi umabot ng 2 months kasi tinanim na yung March 1. Ngayon ay April
19, ayan. Hindi pa siya umabot ng 2 months. Kasi yung 2 months yun na yung harvest time ko eh. Or mga, yan, mga 7 weeks. 7 weeks. Start na dapat ng harvest dyan. Pero hindi na siya umabot kasi nga, sobrang init, namatay, and that's it. At tingnan pala natin yung ugat. Although kasi patay na siya, so malamang magbabrown na tong ugat nito. Actually, goods pa yung ugat niya eh. Kaso wala na eh. Patay na siya eh. Palagay ko, ang naging issue dito pala. Diba, ganyan. So, masyadong mataas to. Kaya, umiinit tong part na to. Tas, na-aapektuhan yun sa ilalim. So, kailangan, medyo lakihan ko pa yung butas niyan para bumaba siya hanggang dito siguro. Ayan lang. Yun lang yung naiisip ko. Well, nandyan na yan. Tingnan na lang natin kung anong pwede kong gawin. And that's it. Thank you very much and see you next update mga tropa. Bye-bye!